kasi o-operahan siya. Ano, Simulan mo yung umpisa kasi bakit mo sinabi mo operahan siya? kasi sabi po ng doktor. Si Eric, ang papwentuhin natin, ha? Papuntang dito. Eric, kwentuhan mo nga kami. Paano nagsimula yung problema mo? Nung sumakit po yung yung ulo ko. Tapos, Kailan nangyari yun? January po, 2026 po. January 2026, sumasakit ulo mo. Opo. Nagpunta ka sa akin February 8, Opo. 2026. Then umuwi po yung tita ko sa amin po. Okay. Tapos nabanggit ko po yun. Agad po niya ako dinala sa Pampanga po, una po sa AUF. Tapos, Mula Rizal, pumunta ka ng Pampanga pa. Opo. Tapos sa AUF, Doon niyo po ako pinatignan sa specialista po doon. Una, dinala niyo po ako sa ophthalmologist po. Tapos, Teka muna Eric, bakit sumakit lang ang ulo mo? Papacheck up ka na kagad. di po. Kakaiba ba yung pagsakit ng ulo mo? Opo, tapos po malabo na po to na hindi kayang Yung kaliwang mata mo lumalabo. Opo. Masakit ulo mo, tsaka malabo yung kaliwang mata Tapos mo. hindi na po kayang palinawin ng salamin. So kahit may salamin ka, malabo yung kaliwa mo. Opo. Okay. So, ngayon, Nung dinala na po ako doon na po nalaman na meron na po akong brain tumor with hydrocephalus po. paano nila nalaman? Nung naresetahan po ako ng unang CT scan po. Nagpa-CT scan ka. Tapos doon na po nakita na meron na po akong brain tumor. Okay. Tapos, nag-request pa po ng MRI. Doon na rin po nalaman na meron akong hydrocephalus din po. Yung hydrocephalus po yung pag-iipon ng tubig sa loob ng utak dahil hindi makadaloy ng maganda. Yung tinatawag nating cerebrospinal fluid, yung fluid sa loob po ng ating bungo. So ngayon, may sinasabi si nanay. Ano ang balak na gawin sa iyo, Eric? Ang sabi po ng doktor na nag-check up po sa akin, kakabitan daw po ako ng BP shunt para po madarin yung tubig. Oo. Para mawala yung tubig, mabawasan. Tapos, Tapos, after daw po nun, bubutas daw po sa ulo ko para daw po kumurot sa tumor. Then, ipapabiopsy. okay. Pagka na-biopsy daw po, tapos maganda po yung, daw dito? Chemotherapy Ang po. magkikimo muna At saka radiation. at radiation. Opo. Okay. Walang operasyon na pinayo sa'yo? Doon daw po malalaman kung o-operahan o hindi. Nagawa ba sa'yo yung chemo, radiation at saka surgery? Hindi po. Hindi. Ang dahilan dahil kay nanay. Opo. Okay, pakita mo si nanay. O nanay, bakit naman hindi na-operahan at saka nagawa yung Ay, ayaw ko procedure? pong pa-operahan kasi marami po akong nakakita kung ano ang nangyayari pag na-operahan. Ganun po ba? Kaya naghanap ako ng pwedeng tumunaw. Tumunaw. Kasi sabi ko, kayang tunawin. Sabi nino. Ninyo dun sa sa Hindi ko pakita. sinasabi yun ha. Hindi, Hindi ako nagsasabing Hindi, ever. kasi may napanood po akong yung teacher ba yun? Pero hindi ako. Sino ang tumutunaw o nagpapagaling ng pasyente? Yung pasyente. Hindi Lalo ka nagkakamali ron. Sagutin mo ako ng tama. Sino ang nagpapagaling ng pasyente? Sino? Ang Panginoon po. Lakasan mo! Ang Panginoon at Yon, wag mo ikahiyang sabihin yon dahil talagang yun naman eh. Ah. Hindi ako, hindi kahit na sino. Sino? ang ating Panginoon. Yan, Disiplina yan. exactly. Talaga naman po mabigat yung karamdaman. No? Naunawaan ko si nanay, naunawaan ko si Eric. Hindi basta-basta yung desisyon na magpa-opera, magpa-chemo at magpa-radiation. Bukod sa takot ng mga pasyente sa mga komplikasyon, side effects ng mga procedure, let's be honest, kukulangin talaga ang mabigat na gastusin dito. Aabot ng milyon kung sakali sa mga pribadong ospital. Kaya may mga tao, bagamat kailangan nila ang procedure na yon, naghahanap sila ng baka sakali makatulong sa kanila. At ang ino-offer natin po, hindi dahil sa akin. Galing sa taas. Tandaan niyo na ha? Alam mo yun, Eric ha? Dahil ikaw ang magpapagaling sa sarili mo kung patuloy ka magdarasal. Tama? Umigi ka ba? Umiigi naman po. May sinasabi ka kanina sa akin na nawala. Ano yung nawala? Yung po, paminsan-minsang pagkawala ng parin ko kapag tinamaan po ng
high beam na ilaw ng ibang sasakyan. Eh Kasi ngayon, wala na po siya. nawala na. Opo. Nawala na yung temporary blindness niya. Ano ba? Tapos yung sakit ng ulo po, wala na rin po. Nawala yung pagsakit-sakit ng ulo niya. May namamanhid ba sa katawan mo? Yung ano lang po, kapag malamig po ang panahon yung kamay at paa po. Dahil malamig. Kahit naman sinong tao man, lalamig ang papa malamig. Eh ngayon, ang init-init, namamanhid ba? Hindi po. Naunawaan din natin sila. No? Di syempre, dahil nga hindi naman medical ang background ni Eric, syempre nag-aagam-agam siya. Ang gagawin natin, pagpapatuloy natin kung ano ang magagawa natin. No? Nandito pa lang naman tayo sa kalagitnaan ng gamutan natin. But may magandang resulta na. Nawala yung headache, no? That means hindi na siya kailangan mag-iinom ng mga pain relievers. Yung paningin niya, medyo nag-improve. So, pagpapatuloy natin yung pagdarasal while we wait for whatever is best para kay Eric. Tama ba? Opo. Tama ba, Nay? Ayun. So, ganun lamang. Wala daw siyang lasang kumain. Dahil marami tayong pinagbawal. So, yun lamang po. Lagi po tayong mananalig sa taas. No? Alam ko, it's a difficult situation right now for many families, for many people. Keep the faith. God bless po.